Lalahok sa COP Thunder exercises ang Pilipinas at Amerika habang idinaraos ang makasaysayang Trilateral Summit sa Amerika. At ngayong araw ng kagitingan, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo dapat magpasupil, lalo na sa loob ng ating bakuran. Saksi si June Veneracion. Halos 500 miyembro ng Philippine Air Force at mahigit 100 tauhan ng US Air Force ang lalahok sa COP Thunder exercises na sinimula na kahapon sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. 16 na fighter jet ng Pilipinas at Amerika ang lilipad sa bilateral military training na gaganapin hanggang April 19. Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin. No? Bilang bahagi ng COP Thunder, magkakaroon daw ng mga pag-uusap ang mga eksperto tungkol sa maritime strike at anti-ship tactics. Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both air forces. So may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Habang ginaganap ang COP Thunder sa Pilipinas, idaraos naman sa Amerika ang Trilateral Summit ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Pero ngayon pa lang, sabi ng Chinese Foreign Ministry, tutol sila sa magbuo ng mga grupo-grupo o pag-uudyok ng konfrontasyon sa rehiyon. Ang pagtutulungan daw ng mga bansa sa depensa dapat makatulong sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa Trilateral Summit ang problema sa West Philippine Sea. Ang sinasabing panghihimok doon ng China, ipinrotesta ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa kanilang pagmarcha patungo sa konsulado ng China sa Makati. Giit nila, matuldukan ng anilay pananakot ang China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sirain ang mga illegal na istruktura sa West Philippine Sea at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. Isinagawa ang protesta sa gitna ng paggunita sa araw ng kagitingan. Napagkilala sa pagbubuwis ng buhay ng mga lumaban para ipagtanggol ang bansa, partikular sa Bataan noong World War II. 82 taon na mula nang sapilitang pinaglakad ang mga tropang Pilipino at Amerikano mula sa Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac na ikinamatay ng libo-libo. Ang mga Hapon ang kalaban noon, pero ngayon kasama ang mga kinatawan ng Japan maging ng Amerika sa paggunita ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng kagitingan sa Mount Samat sa bayan ng Pilar. Mahigit 8 dekadang matapos ang World War II, nananatili pa rin ang banta sa sovereign rights ng Pilipinas, ayon kay Pangulong Marcos. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.